Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes ang pangangailangang gawing isang puwersang handa sa maraming misyon at may kakayahang cross-domain, ang Philippine Army sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Army sa Camp O'Donnell sa Tarlac City, sinabi ni Marcos na ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng moral, kahusayan, at pagtugon ng mga tauhan ng Philippine Army sa pamamagitan ng mga inisyatiba sa pagbuo ng kapasidad, mahigpit na pagsasanay at mga aktibidad sa edukasyon. Mula ng inyong itatag 127 taon na ang nakararaan, ang hukbo ng Pilipinas ay nagtiis sa pagsubok ng panahon, nagtagumpay sa mga labanan, at naging isang puwersa na maipagmamalaki nating lahat. Hindi lang naging matagumpay ang organisasyon sa internal security operations nito, but it also exerted efforts in shifting to external defense, Marcos said in a speech delivered by Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa ating pagsulong patungo sa bagong Pilipinas na ating inaasam, kailangan nating baguhin ang ating Army sa isang multi-mission ready at cross-domain capable force na epektibong makakahadlang sa mga umuusbong na banta sa katatagan at soberanya ng ating bansa, dagdag niya. Binigyang diin din ni Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti ng mga kakayahan sa cybersecurity ng Philippine Army upang makasabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at makatulong na mapanatili ang seguridad at katatagan ng bansa. Inaasahan din niya na ang hukbo ng Army ay patuloy na nagpapakita ng walang pag-iimbot at dedikadong serbisyo sa bansa. Ito, bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Katulad din ng kapansin-pansin ng iyong mga pagsusumikap sa panahon ng kapayapaan, na naglalagay sa iyo sa unahan ng mga rescue at recovery mission na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang ating mga sundalo ay naging mapagkakatiwalaan at kalmadong presensya sa gitna ng pagkawala at pagkawasak na dumarating pagkatapos ng mga sakuna at kalamidad, sabi ni Marcos. Hinimok ni Marcos ang mga tauhan ng Philippine Army na isaalang-alang ang mga aral at ang pinakamahusay na kasanayan na natutunan nila mula sa magkasanib na operasyon, gayon din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines at mga foreign defense counterparts. Hayaan ang pinarangalan na credo ng karangalan, pagkamakabayan, at tungkulin ang maging gabay ninyo, sa pagmarcha tungo sa ganap na tagumpay, sa paglikha ng bagong Pilipinas na inuuna ang kapayapaan, pag-unlad, at katatagan, aniya. Itinatag noong ika-22 ng Marso taong 1897, ang Philippine Army ay umunlad sa isang multifunctional na puwersa sa buong taon. This year's anniversary celebration of the Philippine Army carries the theme, Matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas, highlighting its strong resolve to remain steadfast amid the challenges faced by the country. Dapat ay dadalo si Marcos sa pagdiriwang ng founding anniversary ng Philippine Army ngunit kinailangang laktawan ng event matapos magkaroon ng flu-like symptoms. Bumubuti ang kanyang kondisyon sa kalusugan sa kabila ng mga sintomas, sinabi ng Presidential Communications Office, PCO, sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes. Sinabi ng PCO na patuloy na nagtatrabaho si Marcos sa kanyang tirahan sa Palasyo ng Malacañang sa Maynila, habang umiinom ng mga gamot para sa kanyang ganap na paggaling. Inaasahang ipagpatuloy ni Marcos ang kanyang buong pampublikong pakikipag-ugnayan, sa lalong madaling panahon, ayon sa pahayag ng PCO. Inikot ng House Media, no, yung magiging facility umano kung ito yung magiging detention area kung saan dadalhin si Pastor Apollo Siquibloy sakaling ma-serve ang kanyang warrant of arrest at makuha ng Sergeant of Arms. Sinasabi ng House of Representatives na fully air-conditioned ito at maganda umano ang pasilidad at magiging komportable si Pastor dito, Attorney Sal. At bukas ito na pwede siyang mabisita ng kanyang ng media for interview at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga abogado. This is also the same detention facility kung saan na-detain si Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric. Nakapunta ako dito, Attorney Sal, personally, kung saan na-detain yung dalawa. Talagang hindi tinatantanan. Aha. Some are saying na ang ginagawa ng House is really to mock Pastor, bringing media dun sa facility that they're saying that they are preparing the detention facility of Pastor. Samantalang yung mga pinapakulong nila, hindi naman nila pinakita yan. Ngayon talagang pinapakita.
OA talaga kayo. OA. Ay, nako. Samantala, may hiling si Senator Robin Padilla kay Risa Ontiveros na may kaugnayan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni Troy Gomez. Yung akin lang, Umapila si Senador Robin Padilla sa isang komite sa Senado na payagan si Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na umattend sa pagdinig online. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Risa Ontiveros na mas pipiliin niyang personal na umattend ang butihing pastor sa investigasyon ng Committee on Women and Children para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sa isang interview ay binanggit ni Robin na maging ang mga kasamahan nitong senador na sina Lito Lapid, J.V. Ejercito at Nancy Binay ay bukas para sa isang virtual attendance. kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako tsaka si Pastor Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, silang dalawang nag-uusap. Sana magkasundo sila. Umaasa si Padilla na iiral ang mga patakaran sa pagdinig in aid of legislation kahit virtual ang attendance, kung kaya't anya ay dapat magkausap na ang panig ni Ontiveros at Pastor Apollo. Pinunari ni Padilla ang sinabi ni Ontiveros na hindi pwedeng irason ang medical at security reason sa pagdinig. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag ka sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Ipinunto rin ni Padilla na pinag-iinitan si Pastor Apollo. Patunay anya rito ay ang sabay-sabay na pagdinig mula sa Kamara, Senado at sa Department of Justice. Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si Pastor ay napag-iinitan. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Bukod sa pinag-iinitan, sinabi rin ng senador na totoong may banta sa seguridad ang KOJC leader, partikular na mula sa mga rebelding komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Nagulat, SMNI News. Ayan, Attorney Sala, sinabi ni Senator Padilla, is it okay for a virtual attendance for Pastor? Or is there a need? Or kailangan, hindi pa rin tayo, hindi pa umattend si Pastor kahit virtually? The point of the matter is, the so-called inquiry has no legal basis. Kasi nga, in aid of legislation. Pero, what is there to legislate relative to the accusation of crimes allegedly being committed by the pastor? Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Kibuloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naguhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang it's brazenly illegal and naked abuse of legislative power. Samantala, Attorney Sal, pinuna ni Senator Risa Ontiveros ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa isang press conference, sinabi ni Ontiveros, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa napakaseryoso, mabibigat na mga offense laban sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. And sabi din ni Ontiveros na sana daw yung effort nilang dalawa ay binuhos sila sa pagdepensa sa ating mga mangingisda, kasundaluhan at Coast Guard laban sa pambubuli ng China. Pakialamera talaga itong Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan
na magpunta sa isang peaceable assembly ang magpahayag ng kanyang damdamin. Tinatanggalan niya. Abe, siya, di ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics. Bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At sa kasanghan niyang mga kaibigan ko, mga parents nito kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Well, I hope, Attorney Sal, yung mga mababatas natin, they're not blinded dun sa kanilang ambition for higher office and they're using pastor as a stepping stone for that ambition. Ayun na nga ang ginagawa nila. Ano bang blinded? They're blind. They're deaf. Well, if you're doing that and you're doing evil things, what you sow is what you reap, Attorney Sal, and that's biblical. Samantalang magkakaroon ng pagpupulong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Martes ng susunod na linggo upang talakayin ang mga usapin ng kooperasyon at seguridad. Ang kanilang pagpupulong ay magaganap sa kasunod na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Kung dito, ipinangako rin ni Marcos na ipagtatanggol ang mga pananagutang pangkaragatan ng Pilipinas matapos tawagin ni Pangulong o ni China's President Xi Jinping ang saratang lakas na mag-ugnayan sa mga paghahanda para sa mga kaguluhan sa militar sa dagat. Ano po ang masasabi niyo dito sa hakbang na ito, Attorney Sal? Are we enhancing our relationship with the United States of America, at the same time making our relationship with the Chinese government worse? Ako, ulitin ko po yung aking mungkay. Huwag kayong may pag-usap, Mr. President, kung kani-kanino. Presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo nang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn for the conflict in the West Philippine Sea between US, China against Taiwan. Kaya si presidency na lang kausapin nyo. Magkakasundo kayong dalawa. And with this development, Attorney Sal, and our government is, patuloy yung cooperation, discussion, between the United States of America and the Philippines. Yung sinasabi kasi ng mga geopolitics experts, Attorney Sal, yung proxy war na maiipit tayo, parang mas pinapadali natin ang mangyari na, Attorney Sal. Ganun na nga. Exactly. Kaya kasabi mo na si Presidency. The question is, Attorney Sal, who is advising the President to do this? Tama ba yung mga advices sa kanya, Attorney Sal? Well, I suppose, matalino naman yan si Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, hindi magiging presidente. Pinag-aralan. Marunong naman siya mag-analyze. At yung mga previous decisions niya on controversial cases, nakita ko naman yung kanyang sense of justice. So, dapat pag-aralan niyang mabuti.